Palagay ng marker. Hindi na sila nagpalagay ng marker. Okay, so ulitin ko lang, bahay na Tisa. Itinayo 1859 during the American era. So kung makikita nyo yung flooring, oh. Meron daw itong historical marker, kaya lang tinanggal sa harap, pinasok na lang daw nila. Hello mga ka-YouTubero, magandang umaga sa inyo lahat, and finally tayo ay nakarating na nga dito sa southern part of Cebu, dito mismo sa Carcar. Ayan, so nandito tayo mismo sa heritage town ng Carcar mga ka-YouTubero. So yung Mercado Mansion, yung kulay green, mamaya pupuntahan natin yan, pero hindi na ako sure kung pwede tayong pumasok dyan, ano. Pero dito muna tayo. Excited ako na makita ang simbahan, ang St. Catherine of Alexandria Church. Papunta muna tayo ng simbahan. So ito sir, itinayo ito 1859 pa. Yes. Tapos natapos siya 1877. So ilang taon na ito ngayon sir? It's a 423 years old church. 423 years old church. It's the second oldest church in the whole Cebu province. Ito na yung pangalawa. Yes, Ano ba yung una-una sir? Basilica del Santo Niño. Okay. So ito yung pangalawang pinakaluma dito sa Cebu. Sir, may tanong ako, ano po yan sir? Yan po yung first private school na tinayo po noong 1921. That's it, St. Catherine School. St. Catherine School. Ayan, 12 apostles siya hanggang doon, oh. Paikot. Napasok tayo ng simbahan. So yung pupuntahan natin sir, convent. Pwede ba tayong pumasok yan sir? Bawal din video? Pwede tayo mag-video. Pwede po, okay. Ang iniiwasan lang kasi ng mga nasa museum, yung mga pictures, Mga paintings, nagfi-fade kasi kapag minsan kasi 'di ba nag-on yung flash natin. Kaya ipinagbawal na lang nila. So ito na yung convent. So sa taas ng convent, may mga pari po pa nakatira dyan. Sa taas po may mga pari pang nakatira. So hanggang baba lang tayo sir? Mamaya, punta tayo sa taas. Pwede. Paalam muna ako sa office. Sige po, sige po.
Pero kung hindi pwede sir, okay lang ah. Yes, sir. So ito na yung convent. Punta mo na ako sa office. Sige po. Okay, so ulitin ko lang, nandito tayo mismo sa convent. Ito yung tirahan ng mga pari. So may mga paring nakatira sa taas. So ipinapaalam pa natin sa office ng convent kung pwede tayong umakyat at kung pwede mag-video. Ayan. Pero kung hindi tayo payagan, sana okay lang sa inyo ha, kasi alam nyo naman, hindi lahat ay napagbibigyan tayo. So pumayag sila sir na pwede tayo mag-video sa taas. Ay, nakyat daw tayo. So ito sir, itinayo rin kasing tagal ng simbahan. Mas nauna yung simbahan. I think 3 taon before ito na tayo. O 3 taon. Original po yan na yung ceiling. Pati yung kisame sir, original din. So itinayo ito sir anong taon? So, 1800s. 1800s. So ito yung tirahan ng mga pari. Galing niya itong dalawang upuan mo. Eto sir, ano po ito? Parang meeting place. Meeting hall. Original po lahat yan. Painting, ceiling, saka Wow, oo nga sir, malalaman mo talagang original. So original lahat, yung ceiling, wall, yung sahig, mga pintuan, lahat original. Even yung mga bintana sir, ano? yes po. Ang laki. And makikita nyo naman yung mga pintuan. Ito na tayo bababa. Okay, so ulitin lang natin, ito yung convent na itinayo 1800s at hanggang ngayon ay tinitirahan pa rin ng mga pari itong taas. Ayan. Gama, baba na tayo. Okay, so dyan tayo galing sa convent, tapos ito pa rin yung simbahan. So sana hindi umulan ano. Kasi ang layo ng pinanggalingan natin tapos uulan lang. So ito naman yung Car Museum. Don Mariano A. Mercado. Marami kayo mo? Ako lang sir. Galing ka pa may. Iba, salamat ha. Ayan, pero i-try natin sa loob ano kung pwede. Pero kung hindi talaga pwedeng mag-video sa loob, picture na lang yung ipapakita ko sa inyo. Ayan. So bawal tayo mag-video sa loob. Hanggang dito lang tayo sa labas. Ayan. Okay. So itong museum na ito mga kaitsubero is 90% original. Ayan. So dati siyang government official building. Tapos naging hospital din siya ng Philippine Health Service. Ayan.
during the American era. So kung makikita nyo yung flooring, oh, may mga star. Ayun, oh. So kung makikita nyo, no, nandito yung monument ni Don Mariano. Kasi naging mayor siya dito sa Karkar from 1900s. Ayan. Tapos yung bahay niya, yung kulay green, mamaya pupuntahan natin. So, most of the houses pala rito ay hindi pwedeng i-video, ano. Hanggang labas lang talaga. Picture taking pwede. Ayan. Okay, so kung mapapansin nyo, no, nakakapag-video tayo dito sa loob. Pero nasa labas kasi tayo. Eh, no? Nasa may mismong balkonahe lang tayo. Ayan. Boss, walang bayad ang ano dito, no? Entrance, donation lang, no? Ganon? O depende kung gusto mag-donate? Libre talaga po. Libre po talaga. Okay, nakalabas na tayo ng simbahan. Galing na rin tayo ng convent. Ngayon naman, sir, saan tayo ulit? Doon po sa first public school, Upland Elementary School, built in 1905. Okay, built in 1905. Close sponsor dito lang tayo. So ito yung Upland Elementary School na itinayo 1905. So sa baba niyan, Garrison. Yung babasa ng eskwelahan. Sa ilalim ng school, ginawa po ng Garrison during American. Prison, kulungan. Hi ma'am, pwede select. Yan po, buong school. Dati, yan po lang. Yeah, school. Pero sir, ito ni-restored na lang ito, no? O as is pa rin? As is pa rin. Yung pintura lang. Yung binago. Pero yung structure yan pa rin po Yes yan. po, as is po. So dati siyang garrison, kulungan. Nung panahon ng mga Amerikano, sir. Yes po. Makita mo yung may butas na yan. Yan po yung parang air. Ay, oo. Original pala. Pero ito, mga ano na lang. Mga bago na yan, sir, ano? Kasi ginawa ng mga rooms. At saka ito, mga bago na to, sir, ano? Ito, pang support, no? Yan, pang support. Pang support na siya. O mga butas. Ayan, so mga rooms na, mga classroom na yung pinaka ilalim na dating garrison. Ayan, o. Ayan mga kaitsubero. Tapos ngayon yung dating kulungan nagagamit na ngayon na, sir, ano? Ginawa na siyang eskwelahan talaga. So, dito po siya pinatay. Hindi. Dyan po mismo. Ito yung bahay na yan. Yung bahay na yan, sir. Bahay niya po ba yan? Hindi, no? Hindi. Diyan pinatay si Leon Kilat. Kilat? Kilat. Kilat. K-I-L-E. Oo. Yan yung kanyang monument. Okay, so ito na yung bahay ni Mariano Mercado. Yung nakita nating monument sa Karkar Museum. So, naging mayor siya dito around 1900s during the American era. Tama ba, sir? American era siya naging mayor dito, no? Yes po. American era. Tapos ito yung kanyang bahay. May pamilya po ba si Don Mercado, sir? Meron po, mga siblings po nakatira kayo. Mga siblings niya. Katawid tayo. Tingnan natin yung historical marker.
Pakita ko lang yung historical marker. Ayan, dineclared na siya sa Heritage House. Ayan o. Ito naman katapat ng Mercado Mansion. Silva's Mansion. Ano to? Silva's Mansion. Silva Mansion naman ito. Ito sir o yun? Yan po. Yan lahat. Lahat po yan. Ayan siya o. Ganda ng bahay oh. So halos katapat lang ito ng Mercado Mansion, ayan. Okay, so nandito na tayo sa Rotunda. Ayan. So dyan sa bahay na yan, pinatay si Leon Kilat. Lapitan natin. Na ito sir, bahay ito talaga ng mga Kastila. Yes po. Pero hindi mga Pilipino nakatira. Mga Pilipino. Mga Pilipino. Mix na po. O mix na, Filipino-Spanish, ganyan sir. So ito ay bahay ni Barcinelia. Pero sila pa rin ang nagmamayari nito sir. Sila pa rin. Sila pa rin. Tayo nyo naman yung bahay na yan, ang laki. Pero makikita nyo no, ang baba na nung bahay ano, kasi na-develop na yung kalsada. No sir ano? Mahangin ito sila ng Province ng National Museum na So kasama pa rin natin si Sir Ray para mag-guide sa atin. Okay, so ulitin lang natin Mercado Mansion. Ayan. So nung ano daw, nung bago mag-pandemic, open daw ito sa public. Pero nung nagkaroon ng lockdown, hanggang ngayon tapos na yung pandemic, wala nang lockdown. Hanggang ngayon di pa nila binubuksan sa publiko. Yan na yata yung bahay na bato sir, hindi ba? Eto, ano to? Di balay dako yan? Balay sa Bato. Balay sa bato. So ito yung balay sa bato. Okay, balay sa bato. Itong bahay na ito. Tapos yung pinakadulo, bahay na Tisa. Mamaya pupuntahan din natin yun. So meron daw itong historical marker, kaya lang tinanggal sa harap, pinasok na lang daw nila. Tapos natanggal man. Kasi nagiba, no? Nasira. Nasira ni Odette. Ani Odette po ba yan, sir? Yes po. Bagyong Odette. Eto naman, sir, sa may kanan nating katabi. Yan po Ganda. yung bahay ng dating Congressman Noel. Eto bahay ng dating congressman. Ang pangalan niya is Manuel. Noel. Noel. Ayun, may MN. Ibig sabihin, Noel yung ano niya. Tapos dahil nga, lapitan natin. Hanggang dito lang tayo sa labas. Ayan, private ano to mga kaitsubero ha. May nakatira pa rin dito. Pero pinapakita ko lang sa inyo yung bahay. So bahay daw ito ng dating congressman dito sa Carcar. Tapos ito naman sir, Villaluz. Pero ano to sir, office. bahay din po. May nakatira pa po dyan. May nakatira. Ganda. Okay, bahay ng Villaluz. Villaluz Hey Rosa. Itong bahay na ito. So, private siya, hindi siya open for public. Tapos ito, sir. Itong ganda na ito, oh.
pero hindi po, I think hindi po sila nagpalagay ng marker. Hindi na sila nagpalagay ng marker. Ganda rin sir, ano? Okay, so eto naman daw mga kaitsubero, hindi sila nagpalagay ng historical marker. So ayaw ng mga may-ari. Kasi yung historical marker mga kaitsubero, nasa may-ari naman yun kung gusto nila. So eto, panahon pa ng mga Spanyol, itong bahay na ito. Pero ito sir, di ba American era na? O halo na? Parang halong American Spanish, no? Halo yung design niya. Oo, halo na. So ito parang pa-American era na, Yes. no? Nung itinayo, oo. Buti na lang na-meet natin si Sir Ray. May kasama tayong maglakaw-lakaw dito sa Cebu, Karkar. So sama lang kayo mga kaitsubero ha. So sightseeing lang muna tayo. Spaniard and Ganda rin na ito. ang mga bitana. Ganda? Oo. Pero hindi rin sila nagpalagay ng marker sir, ano? Hindi pa. Oo. Yung mga nagpapa-under sa National Historical Commission is kapag yung hindi nila masyado nang naalagaan yung bahay, no, at least merong ibang pwedeng tumulong sa kanila. May iba kasing mga owner, kaya naman nilang i-retain yung bahay, alagaan. Kaya hindi sila nagpapa-under ng National Historical Commission. Tapos kapag, ang pagkakaalam ko sir, kapag naging under ng Historical Commission, nahati na yung parang pinaka-owner ng bahay. Ganda rin na ito, sir, oh. Ito nyo to, bahay nila, oh. So open lang siya, 'di ba? Walang gate. Pero makikita mo talagang grandioso din yung bahay na ito noong araw, ano. And ito mga American era na itong mga bahay na ito na naalagaan lang nila. Dami. Hindi lahat ng mga may-ari ng bahay, kung gusto mong i-apply yung iyong bahay sa National Historical Commission, depende pa yon kung i-approve. So may process. Hindi yun basta-basta pag lumang bahay ka, o sige, under ka na ng National Historical. Hindi ganon. May process. Depende pa yan. Di ba sir, ano? Yes. Ito yung bahay na tisa. 1859. 1859 pa ito, sir. Yes. Ayan o, bahay na tisa. Diba? Under siya ng National Historical Institute. Under siya ng government. Okay, so ulitin ko lang, bahay na tisa. Itinayo 1859 under the National Historical Institute. Ayan.